Welcome to Donmar TV News Channel. Kinokonsidera ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang libreng entrance fee sa bubuksang bagong bihis na Manila Zoo. Ayon kay Yorme, pagkatapos ng soft opening ng zoo sa December 30 ay mag-aanunsyo siya sa posibilidad na gawing libre ang pagpasok sa Manila Zoo sa buong buwan ng Enero. After that, just give us a few hours after the event or a day or two, we will make announcement, January libre. Kailangan anya nilang pag-aralan ang dagsa ng tao upang matiyak na nasusunod pa rin ang health protocol sa loob ng zoo. Samantala, pinagkibit-balikat lang ni Mayor Isko ang lumabas na tugon ng masa survey ng Octa Research Group kung saan pumangatlo siya sa presidential survey. At least number 3 ako, may pangalawa pa. Pagkatapos yung may number 1. Malay mo. Ako naman ang tanging alay ko lang sa tao, serbisyo. Ang issue naman ng state insurer na PhilHealth, sinabi ni Presidential Aspirant at Senator Panfilo Lacson na dapat pamunuan ng ahensya ng isang may alam sa accounting at fund management, hindi ng isang health practitioner o dating law enforcer o retiradong general. Mas akmaan niya itong pamunuan ng kalihim ng Department of Finance at hindi ng Department of Health. Ginawa ng senador ang pahayag matapos ang anunsyong PhilHealth holiday ng grupo ng mga private hospitals sa bansa. Nagpasalamat naman si Vice President Leni Robredo sa mga nagpahatid ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Odette. Sa kanyang FB post, sinabi ni Robredo na nakapagdala na sila ng libu-libong food packs, maiinom na tubig at sako-sakong bigas sa mga apektadong lugar. Tuloy-tuloy pa niya ang kanilang ginagawang pamamahagi ng tulong. Ngayong araw, binisita ni Robredo ang Tubigon, Bohol at personal na kinamusta ang kalagayan ng mga residente doon na malubhang naapektuhan ng bagyong Odette. Walang naiulat na aktibidad ng ibang presidential aspirants tulad ni na Senator Manny Pacquiao at Ferdinand Bongbong Marcos. Ito pa, tingnan nyo ito. Ito naman, isa, naiinis din ako dito. Ewan ko ba, Chris Aquino, lumalantad ka pa? Hindi ba pwede magpahinga ka na lang, mag-vlog na lang kayo ng anak mo? Hindi, wala akong problema sa anak mo, ha? Pero siguro mas maganda mag-vlog na lang kayo ng anak mo. Kasi, may ganito ka pang eksena, oh. Oh, bakit nyo ako tuturuan to quietly help? Hindi ko ninakaw yung perang ginamit, hindi pera ng gobyerno yan. Galing sa sarili kong bulsa. Alam ko rin ba ay posting, mas marami pang maengganyong tumulong kasi reality na, if you don't post, it didn't happen. May ganyan-ganyan pa. O, isa-isay natin, ha. Una, hindi ko ninakaw yung perang ginamit, hindi pera ng gobyerno. O, porket pera ng gobyerno, ninakaw na kaagad. Are you implying that? Are you? Hindi, tinatanong ko lang naman. Hindi ko sinasabing you are implying. I'm asking you. Are you implying na paggaling gobyerno, ninakaw? Hindi, joke lang yun, ha. Kasabi nyo ba, hindi naman yun na ibig niya sabihin. Joke! Ang ibig ko lang sabihin, para mo naman sinasabi kaagad na ako ang tumulong. Ako to, akin to, hindi galing sa gobyerno to, ha. Hindi ikaw na, para kasi TV. Ikaw na magaling, di ba? Oh. Alam ko rin by posting, mas marami pa maingganyo. Wow! Ating, bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo, te? Feeling mo pag tumulong ka, tsaka lang maingganyo tao? Ating, ang taas ng tingin mo sa sarili mo! Ano ka, si TV? Na feeling mo kailangan ikaw muna tumulong, tapos marami nang tutulong, magbibigay ng PPE? Ating! Huwag naman ganyan, taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, te! Yung mga tao, tutulong yan kahit hindi mo ipakitang tumutulong ka. Naniniwala ako sa ugali ng mga Pilipino na marami ang tumutulong at nakikipagbayanihan. Hindi mo na kailangan, ande, pag ako tumulong, maengganyo sila. Wow, ate! Wow, ang lupit mo, te! Ano yun? Dahil ako may pera. Kunwari lang naman, di totoo. Kunwari may pera ako, nakita ko si Chris Aquino tumulong. Ay, tutulong na rin ako. Tutulong na rin ako kasi tumulong si Chris Aquino. Ganon? Ate! Huwag naman ganon. Napaka-arte. Napaka-entitled naman nun. Hindi, di ba? Parang okay ka lang. Pwede naman kami tumulong nang hindi kailangan nandun ka. Na parang maingganyo pa kami dahil nandun ka, ganon. Huwag naman ganon, te. At ito ang pinakamalupit sa sinabi niya.
Ito ito pinakamalupit na sinabi niya ha. Ito, yung bandang dulo. If you don't post, it didn't happen. Pag hindi mo daw pinost, parang hindi nangyari. Abay, saliwa pala yan sa sinasabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, pag binigay ng iyong kanang kamay, huwag papaalam sa kaliwang kamay. Ay, baka akala nyo nigloloko ko. Sinabi talaga yan sa Biblia. Pag ikaw ay tumulong, huwag mo nang papaalam, huwag mo nang Eto, papakita ko na lang ha, para tama yung ayan. Sabi dito, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets. Sa natin ngayon, sa kapanahunan natin, yung trumpets na yan, alam nyo kung ano yan? Social media. Ay, sus ginoo. Ayan ang linaw Huwag mo nang i-announce with trumpet. Huwag mo nang i-announce sa Twitter, Facebook, kung ano-ano pang atchechenes na social media. Ask ano daw? The hypocrites do in the synagogues. Sino daw yung mga ganon, yung mga kumano ng trumpeta? Pag tumutulong, kailangan pang prong-prapong, prapakapakong. Paano yun pang Superman yun Hindi, di ba may trumpeta pa? Ina-announce kami, tumutulong. Anong tawag ng Panginoon doon? Hipokrito! Ayan ganda, laki-laki na sulat. Hipokrito in the synagogues and on the street to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Ayan. Dahil sa ginawa mong announcement mo, picture-picture, video-video ka sa social media, natanggap mo na daw yung reward mo. O di palakpakan ka, Chris Aquino. Palakpakan kayong mga tumulong. Iangat ang inyong pangalan. Sambay nawa kayo. Ganon ang gusto nyong gawin? Hindi, di ba? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ito Matthew 6 verse 2. Ang Panginoong Hesus po mismo nagsabi niyan. Huwag mo nang i-announce na tutulong ako. Ito walang biro ito Ito walang biro. Marami yung nagsasabi sa akin. Isa, number 1 si Pay. Sabi niya, wala ba tayong fundraising? Alam mo ako, ayoko Honestly una ayoko kasi isipin ng iba na ako pa yung nangongolekta ng pera. Sasabihin na naman, bla 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 bla. Pangalawa, kung gusto mong tumulong ka na! Hindi mo na kailangan ng fundraising! Hindi ko sinisisi si Pay. Kasi iba, pinipilit si Pay mag-fundraising na, fundraising. Gusto mong tumulong ka na! Huwag mo na i-fundraising! Diba? Nakalunok ata ako. Diba pwede mo namang, ang dami-daming lang lumalabas dyan sa news na mga tawag dito? What do you call this? Yung account. Bank account nila. Kunwari, sa GMA, sa News 5, sa Coast Guard, may mga account dyan na pwede mong ihulog na lang doon. Yun nga lang, walang announcement. Yun ang problema Yung iba, kailangan pang i-announce para tumulong. Tutulong ako kay Banat pa, malay mo i-announce ako. Di sige, announce natin. Hindi, yun ang iniiwasan ko talaga. Walang biro Kasi alam nyo, alam yun, ito, seryosong bagay na ito, seryoso na ito. Ayoko kasi yung yung sa totoo lang medyo, okay ako, sige, tumulong na kayo, walang problema yan, bla bla bla. Pero medyo hindi ko nagugustuhan yung pag-post ng picture. Hindi ko gusto sana yun as much as possible. Ewan ko kung bakit, pero siguro dahil nga naniniwala din po ako na dapat pag tumulong tayo, tulong na lang. Ngayon, wala namang problema kung nangangampanya ka. Aminin mo na lang. I mean, para magpakatotoo, kung nangangampanya ka, eto, tumulong tayo kasi etong si Robredo, ganito. Sabihin mo na lang yung totoo. Yun yung problema ko Ang problema, hindi yung pangangampanya. Pangangampanya, part yan Sige, kailangan ng mga kandidatong mangampanya I mean, hindi ako magpapakamalinis.
malamang gagawin din in the future nila mo kaya tutulong din sila, pero dediretsuhin ko kayo, sasabihin ko kayo, nangangampanya sila. I mean, nandun sila para ibigay nila kung ano yung kanilang plataforma. Ngayon, sasamahan ngayon nila yan ng mga anik-anik na t-shirt. Walang problema yan. Kasi sinabi mo kung ano yung purpose mo. Nagiging totoo ka. Naintindihan nyo natin? Hindi yung pupunta ka doon, hindi, tutulong lang kami. Tulong. Brad, tulong lang yan, tulong lang. Picture. May tulong bang gano'n? Yung hindi, sige. Pare, ito, 10,000. Kailangan mo yan ngayon, 5,000. Ito, 100,000 yan. Magbuo kayo ng bahay nyo. Picture. Hello. Magpakatotoo na lang tayo. Ganun lang naman yun eh. Diba? Bakit ito sinasabing hindi nagpapakatotoo? Ito kasi, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi, wala sanang problema kung ganito lang. Okay, kung sinabi niya, kasi I want to help and I want to post my help so people would just, I just want to help because I want to encourage people. Kaya ka na batikos ng mali, Chris Aquino, makinig ka ng mabuti. Hindi dahil doon sa tulong mo. Hindi dahil sa pag-post mo. Nabatikos ka ng mali dahil sa may pa-announcement ka pa. Papakita ko kung ni announcement mo ha. Makinig ko kayo. Kaya sinabi ko po na hindi pwedeng hindi kayo ang uunahin ko. Hindi pwede na hindi ko kayo unahin ko. Dala ko po ngayon kung truck view ako. Pero po yan, hindi po galing sa kahit kanino. Hindi po yan galing sa kahit kanino. Dahil mahal ko po kayo at mahal na mahal ko po si President. At mahal kasi mahal ko po kayo at mahal na mahal ko po si BP Lenny. Ayan na, sumesegue na. Pero magaling siya, tutulong ako, hindi galing sa gobyerno, hindi galing sa akin kasi mahal ko kayo at mahal ko si BP Lenny. Nakakaamoy na ako. May segue to. Ano segue? Ito segue. So sana po maalala nyo sino po ang tumulong sa inyo sa oras ng inyong pangangailangan. Ayan! Dahil po yan sa pagmamahal namin sa lahat po. Sana maalala nyo kung sino po ang tumulong sa inyo sa oras ng inyong pangangailangan. Di lumabas din ng katotohanan. Yan na nga yung sinasabi ng tao kaya ka nababatikos, Chris Aquino. Ito yun ang totoo. Yan ang dahilan kung bakit nababatikos si Chris Aquino. Hindi dahil sa tumulong ka, hindi dahil sa pinost mo, kung hindi dahil tandaan nyo kung sino ang tumulong sa inyo sa inyong pangangailangan. Doon nabuwisit yung tao. Nagbibigay kayo ng relief goods, tumutulong kayo sa mga nasalanta ng bagyo, sabay magagaganyan pa kayo. Kampanya kasi ang tawag sa ganyan eh. Kaya nainis ang tao, yun ang sinasabi ng ibang mga netizen. Hindi dahil sa, eto kung ganito na lang sana, nandiyan si Robredo, tulong. Okay, palakpakan. Diba? Nung tumulong si Robredo, pinalakpakan natin. Kaya lang nung nakita ko itong video na ito, sabi ko, garapala naman to. Talagang kailangan pang i-announce, tandaan ninyo kung sino ang tumulong sa inyo. Tandaan nyo yan! Hindi ba, anong tawag mo dun? Tandaan mo ikaw! Tinulungan ka namin, tandaan mo kung sino yung tumulong sa'yo. Sige nga, tanungin ko kayo, ano ang tawag nyo dun? Yung sasabihin sa inyo, tandaan mo kunwari may kaibigan ka, tinulungan mo, yung kaibigan mo iniwan ng jowa. Yung kaibigan mo yun, nakaasa lang doon sa jowa. Ano mo sabihin nakaasa? Yung pinapala mo lang ng jowa. Maraming mga ganun eh. Tapos sasabihin mo ngayon doon sa kaibigan mo, dahil wala na sa'yo yung jowa mong nagpapakain sa'yo, eto, tutulungan na lang kita. Tapos sabay pagpaalis bago ka umalis. Pero Brad, tandaan mo kung sino tumulong sa'yo. Ha? Barbie pa lang walang niya.
Brad, handaan mo kung sino tumulong sa'yo, Yung mga ganon. May kapalit pala. Diba? Gusto nyo ng ganon? Sige, palitan naman natin eksena. Kunwari naman, babae. Kaibigan mo, best friend mo. Ewan ko ba yung mga babae nagbe-best friend ng lalaki? Hindi, malapit lang talaga ako sa lalaki. Hindi, aliparot ka lang. Hindi, malapit ako sa lalaki. Aliparot ka lang. Hindi kasi ganyan yung mga babae, di ba? Mga yung best friend nila, lalaki. Tapos nung iniwan sila ng jowa nilang boyfriend nila. Tapos lalapit ngayon sila doon sa best friend nila. Yung best friend naman nila, manyakot. Lapit sila. Iniwan ako ng jowa ko. Yung boyfriend ko kasi nahuli ko yung boyfriend ko. Hindi na makapagsalda. Iniwan ako yung boyfriend ko. Paano na yung renta ko? Paano yung bayarin ko? Paano na yung mga pang-grocery ko? Iyak naman ang iyak. Yung pala nakakasa sa boyfriend. Yung sugar daddy yung boyfriend. Paano na? Eto si best friend. Si best friend, di ba? Eto, tutulungan kita, Eto, tulong ko. Alam mo, salamat sa pang-grocery tsaka pang-renta. Tsaka pang-ano ng pamilya ko. Salamat. Sabay si best friend. Pero, huwag mong kakalimutan kung sino tumulong sa'yo, May ganong eksena. Anong tawag mo doon? Manunumbat. Diba? Bantay sa lakay, ika nga. Kaya pala tumulong, gustong palitan yung sugar daddy. Yung mas sugar daddy. Sugar daddy. Diba? Sumakit yung lalamunan. Anong tawag mo dito? Tumulong ako sa inyo, mahal ko kayo, at mahal ko si Robredo. Sana, maalala nyo kung sino po ang tumulong sa inyo, Sa oras ng inyong pangangailangan, huwag kakalimutan. Napaaray tuloy iba dyan. Best friend ko lala. Ayan, Ng mga Pilipino. Ulitin natin. Chris Aquino, umayos ka dyan. Kaya sinabi ko po na hindi pwedeng hindi kayo ang uunahin ko. Dala ko po ngayon kung truck sa ko. Pero po yan, hindi po galing sa kahit kanino. Dahil mahal ko po kayo at mahal na mahal ko po si President. So sana po maalala nyo kung sino po ang tumulong sa inyo sa oras ng inyong pangangailangan. Eto bibigyan ko ka lang ng example. Doon sa illustration natin na lalaki, best friend na lalaki, tinulungan niya yung babaeng best friend niya na iniwan ng jowa. Tinulungan mo, ano sabi mo? Best friend. BFF, kanong ka pa. BFF. Tandaan mo kung sinong tumulong sa'yo, Ano tawag mo doon? Kung ikaw yung babae, kung ikaw yung kaibigan ng babae, na kunwari babae ka, kaibigan mo yung babae, at nakita mo yung kaibigan mo, sinabihan ng best friend niya na, tandaan mo kung sino tumulong sa'yo. Ano ang sasabihin mo doon sa kaibigan mong babae? Uy, ingat ka. Delikado yung ganyan, Delikado yung may paganyan-ganyan siyang, tandaan mo kung sino yung tumulong sa'yo, May kubra yan sa future. Delicates ka dyan. Diba? Anong tawag mo dun? Ginagamit niya yung kahinaan mo dahil iniwan ka ng boyfriend mo. Ganun na nangyayari dito. Dahil napinsala sila, dahil naapektuhan sila ng matinding bagyo, dahil helpless sila ngayon, wala silang, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng Tapos, gaganyanin pa natin sila, tutulong tayo, tapos sasabihin natin, wag niyong kakalimutan kung sino tumulong sa inyo, Anong tawag mo doon? Hindi, di ba ho? I mean, just a simple illustration. I'm being joker here, but that is true. Di ba, illustration mo na doon sa boyfriend, dahil iniwan siya, ikaw best friend, tumulong ka, pero may bawi ka in the future. Kapalit yun, di ba?
Anong tawag mo doon? Yung kahinaan ng babae, inabuso mo. O parang tinake advantage mo. Ganon din ang ginagawa ng ibang mga politiko at kung sino man sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, nandadamage ng bagyo. Yun ang ginawa. Ginawa nila, nila yung kahinaan. Wala kayong bahay ngayon, wala kayong tubig ha. Punta kami dyan, dala kaming tubig, dala kaming purifier, dala kaming coke, dala kaming lahat. Pero wag niyong kakalimutan ha. Kung sino tumulong sa inyo, sino nagpunta dito ha. Diba sagwa? Anong tawag mo doon? Kakainis, diba? Kaya Madam Chris Aquino, yan ang dahilan kung bakit nagalit sa iyo ang mga netizen. Hindi dahil sa tumulong ka. Kasi alam nyo, eto as far as I remember, okay? Noong mga nakaraang araw na maraming tumulong na politiko, wala naman masyadong bumabati ko sa politiko di ba? Sa katunayan, meron pang kahit papaanong ceasefire sa pagbanat sa politiko. Actually, ang bumabanat pa nga nun, mga pinklawan Sila yung mahilig manumbat, sila yung mahilig bumanat, pati kila Marcos bumabanat. Alam mo yun, sila yun Sila yun. Eto, tahimik na sana medyo, alam mo yun, may ceasefire ng konti. Tapos medyo, nung pumasok ito sa eksena, doon na inis ang tao. Bakit? Kasi nga may problema sa sinabi mo. Merong panunumbat ang dating dyan. Madam Chris, I hope makarating sa iyo to. Hindi kita binabatikos for nothing. I'm not criticizing you because I don't like you. That's not the way it is. Kaya lang, madam, medyo sabi to kasi yung sinabi ninyo. I'm being serious. Sabi to yung sinabi ninyo na merong pasumbat na dating na, tandaan ninyo kung sino yung tumulong sa inyo. Diba, hindi maganda? Siguro, mas magandang tulong na lang tayo. Madam, don't take me wrong. Madam Chris, I am appreciating your help, but not your mouth. Sorry. Totoo. Natutuwa ako na tumulong ka sa kababayan natin, pero wag na yung ganong klaseng salita. That's insensitivity. Wow, English yun Diba? Gusto mo ba halimbawa lang pumunta ibang kandidato dyan. Ganon din na sabihin. Ay! Kami tumutulong dahil mahal namin kayo. Pero wag niyong kalimutan kung sino ang nagpunta dito at tumulong sa inyo sa 2022. Diba? Ang pangit Ang pangit, madam. Sana medyo magbago na kayo na ugali. Di ganda. Not nice, That's bad. Ay nako. Anyway.